Yung ating tinunghayan ngayon, makikita ninyo lumalabas na walang mahirap sa Diyos. No? At higit pa sa ginawa ng Panginoon ang magagawa ng lahat ng maniniwala sa Kanya. Ang pagbabago, higit pang mangyayari sa atin kung maniniwala tayo at ang paglago. No? Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito sapagkat pupunta na ako sa Ama. Sa Efesos chapter 3 verse 20, sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Sa Filipos chapter 4 verse 13, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Okay. Maraming mga talata sa Biblia na nagtuturo tungkol sa paglinang. Sabihin niyo po, paglinang. Maraming talata sa Biblia na nagtuturo kung paano natin maunawaan ang katangian ng Panginoon Kristo. Paglinang, higit na nating kilalanin ito. Ang mga talatang ito ay nagbibigay ng inspirasyon at gabay upang higit na makatulad sa ating Panginoong Kristo. Una, yung paglago sa biyaya ng kaalaman. 2 Peter chapter 3 verse 18. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Sa Kanya ang kapurihan ngayon at magpakailan. Amen. So maliwanag na ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo saan? Sa paglago. Anong paglago? Sa kabutihan. Hindi lamang sa kabutihan, kundi sa pagkilala sa Panginoong Hesus Kristo. Bakit kailangan natin makilala ang Panginoong Hesus Kristo? Kasi yung tunay na pagbabago, nasa pagkilala kay Kristo. Yun ang totoo. Hindi magkakaroon ng pagkahawig, pagkahalintulad ng isang tao kay Kristo kung hindi siya matututo tungkol dito. Kaya sinasabi niya na alang-alang sa kagandang loob ng Diyos, ay magpatuloy kayo sa paglago ng kabutihan at pagkilala sa Panginoong Hesus Kristo. Yun yung biyaya ng kaalaman. Pangalawa, pamumunga ng bunga ng Espiritu. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Pamumunga ng bunga ng Espiritu. Kanina, yung number 1 natin ay yung paglago sa biyaya ng kaalaman. Kung pag-uusapan kasi natin na kinakailangan tayong lumago spiritually, hindi lang tayo basta martial, kundi mayroon tayong kaalaman tungkol sa pagbabago at paghubog sa atin bilang mga tinawag ng Diyos. At dinala ko kayo sa una yung paglago sa biyaya ng kaalaman na sinasabi doon, dahil sa biyaya at kaloob ng Diyos, magpatuloy kayo sa kabutihan. At pangalawa, naririyan yung pamumunga ng bunga ng Espiritu Santo na atin namang makikita sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Ito'y naglalarawan ng mga bunga ng Espiritu Santo na dapat nating linangin, dapat nating aralin. Nakita nyo na, Galatians chapter 5, verse 22,
2:23. Sabi dito ganito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay. Tingnan nyo ha, yung pagiging totoo na ang tao'y may pag-ibig, hindi yan nagmumula mismo sa iyo. Hindi sa iyo galing ang tunay na pag-ibig. Kung kagalakan ng pag-uusapan, hindi din yan galing sa iyo. Kung pag-uusapan yung pagiging totoo, na katulad ni Kristo, ang lahat ng ito, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kaya tingnan nyo ha, sino man ang tunay na lalagay sa pagbabago at makapamumuhay ayon sa kalooban ni Kristo, nasa kanya ang bunga ng Espiritu. Alam, hindi naman kinakailangan sabihin na binago na tayo. Hindi kinakailangan sabihin niya na binago na ako. Makikita sa iyo ang bunga ng Espiritu. Dahil ang bunga ng Espiritu, nandiyan yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan. Grabe, no? Katapatan at pagpipigil sa sarili. Lahat na nagbago, mula sa luma patungo sa pagbabago, yan ang pagbabago. Nasa kanya to. Yun yung ating number 2. Number 3. Paglalakad gaya ni Kristo. Paglakad gaya ni Kristo. Sinasabi sa 1 John chapter 2 verse 6. 1 John chapter 2 verse 6. Kaya kung ginagamit, di ba napansin ninyo, ibinibigay ko yung verse? Kasi hindi lang tayo nag-aaral na nakikinig, kundi naandyan na yung partisipasyon ninyo, nahanapin ninyo yung sinasabi ko. 1 John chapter 2 verse 6. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkamuhay ni Kristo. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkamuhay ni Kristo. Tayo daw na nagsasabing nasa Diyos tayo daw na nagsasabing marsyal tayo ng gawain. Sino man ang nagsasabi nito'y dapat mamuhay tulad ng pagkamuhay ng Panginoong Heso Kristo. Kung ikaw ay makapamumuhay tulad ng kay Kristo, lumalakad ka sa kanyang katuwiran at kabanalan. Tandaan natin, sino man ang nagsasabi na siya'y lingkod ng Diyos, anak ng Diyos, dapat siyang mamuhay ayon sa pagkapamuhay ni Kristo. Pang-apat, pagbabago sa pamamagitan ng pag-iisip. Pagbabago sa pamamagitan ng pag-iisip. Mababasa natin yan sa Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2. Ano ang sabi diyan? Kung lalakad tayo sa kabanalan, paglago at paghubog tungo sa katulad kay Kristo,
dapat natin maintindihan ng pinakamagandang mabago ay ang ating mga isip. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Magbago na kayo ng isip. Bakit kinakailangan magbago ng isip? Upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti. Kung ano yung mabuti, kung ano yung nakalulugod sa Diyos, nakasalala yan sa pagbabago ng iyong iniisip. Kasi ang lahat talaga ng nagda-drive ng galaw natin, sinasabi natin, talagang nasa isip yan. Nasa isip, pag naisip mong gumawa ka ng masama, ay gagawa ka talaga ng masama. Pag nasa isip mo naman ang gumawa ka ng mabuti, ay gagawa ka talaga ng mabuti. Pag sinabi mong gusto mo nang magbago, at yun talaga alam mo ng isip mo, magbabago ka. Amen? So yun yung ating ang apat. Panglima, pag-ibig. Ayon sa unang Juan, chapter 4, verse 9 to 10. Sabi dito, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang pagkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Pag-ibig yung ating tinatalakay ngayon. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Paano niya inihayag ang kanyang pag-ibig? Nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak. Bakit niya sinugo? Upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang gusto ng Diyos na buhay na mangyayari sa atin ay yung buhay na sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang tunay na pag-ibig, hindi dahil inibig natin ang Diyos. Ang tunay na pag-ibig, inibig tayo ng una ng Diyos. Kasi hindi natin kayang magbalik ng pag-ibig sa Diyos kung hindi muna ang Diyos ang gumawa nito sa atin. Siyempre, kapag ang tao ay may pag-ibig, ang sabi dito, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Para mapatawad tayo, ang tunay na halimbawa ng pagmamahal ng Diyos ay sinakripisyo niyang masaktan ng mamatay ang kanyang anak. Katumbas lang ng pagpapatawad sa atin. Kung tayo, hirap na hirap tayo magpatawad, ang Diyos din nahirapan dahil ang ginawa niya, yung anak niya ang inialay. Bago pa tayo pinatawad ng Diyos, ginamit muna yung anak niyang mamatay. Hindi lang sapat na sinabi ng Diyos na mahal niya tayo, binigay niya pa ang kanyang bugtong na anak. So yun po yung ang ilan. Pang-ilan yung pag-ibig, pang-lima. Pang-anim, kababaang loob. Ayon sa
Filipos chapter 2, verse 5 to 7. Nakita nyo na? Ang tinatalakay natin dito ngayon sa pang-anim ay yung kababaang loob. Pakibasa, Philippians chapter 2, verse 5 to 7. So, paano niya nilalarawan ng kababaan ng loob? Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus kahit siya ay Diyos. Hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Meron kasi talagang Diyos. Ang Diyos isa lang. Pero sino ang Diyos sa loob ng salitang isa lang? Na andoon ng Ama, Anak at Espiritu. Isa lang yun. Kaya nga paniniwala ng mga Katoliko ay tatlong persona sa isang Diyos. Ang Ama, Diyos yan. Ang Anak, Diyos yan. Ang Espiritu, Diyos yan. Ang Anak ay hindi Ama. Ang Espiritu hindi ang Anak. Iba ang Ama sa Anak at iba ang Espiritu sa Anak. Iba talaga ang Espiritu. Espiritu, iba din naman yung Anak. Ay yung salitang anak, spelling na lang. Talagang anak yun. Wala siyang katulad. Iba naman yung Ama. Yung Ama ay Ama yun. Si Kristo, Diyos siya. Kaya nung naging tao siya, eh syempre tao siya. Sa kalagayan ng tao, sino ang Diyos sa tao? Kristo. Hindi kailanman naging Diyos ang tao. Dahil ang tao ay tao. Pero ang Diyos pwedeng maging tao. Kaya sino ang kikilalaning Diyos sa kalagayang tao? Si Kristo. Ito ang kababaan ng loob. Bagamat si Kristo ay Diyos, hinubad niya ang katangian ito. At namuhay siyang tulad natin. Paano siya nakapamuhay na katulad natin? Hindi nagugutom na siya. Nauuhaw. Kung ipapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos, hindi siya iinom. Hindi siya kakain. Hindi siya magdadamit. Pero dahil hinubad niya, katangian na yun. Taong-tao na siya. So, pinapakita dito kung pag-usapan yung kababaan ng loob. Na pinakamahirap itong mangyari yung kababaan ng loob. Kasi karamihan sa atin, mayabang, matigas ang puso, sinungaling. Pero pag sinabi natin kababaan, para bagang wala kang may pagmamalaki. Wala kang may pagmamalaki. Na kahit na ikaw yung inuusik, ikaw yung pinagwiwikaan na walang alam, ikaw pinagwiwikaan na wala kang ginagawa. Pero dahil gusto mo ng kapayapaan, ay di sige. Para lang magkasundo tayo lahat, ako na lang ang balik. Kababaan ng loob yun. Ang pito, pagtitiyaga. Pagtitiyaga ay makikita natin sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Pagtitiyaga. Napakatiyaga ng Panginoon. Kasi yung binasa ninyo dyan, 2 Peter chapter 3 verse 9. Kung babasahin nyo yung bago mag-9, babasahin nyo yung taas. Kasi, ang sinasabi ng mga tao dyan noon, sinasabi, tagal-tagal na yan eh. Bubuhod daw yung mundo, babagsak daw ang mga bituin, mabibiyak daw ang lupa. Tagal-tagal na, hanggang ngayon, hindi pa nangyayari. Sabi nila, ay ang sabi ng Panginoon, hindi ko pa ito pinapahintulutang magawa dahil binibigyan ko pa kayo ng pagkakataon na makapagsisi. So napakatyaga kasi ang tagal-tagal na nga nito eh. Ang tagal na eh. Ang tagal niya eh. Ilang taon na tayo ngayon? 1,000 taon na.
Kaya sabi ng mga tao, hindi totoo yan. Ang tagal-tagal na sinasabi, lilinggo, laulan, uulan ng apoy, babagsak ang buwan, hindi naman nangyayari. Ang sabi ng Panginoon, hindi ito nangyayari kasi binibigyan pa nga tayo ng pagkakataon. Kaya pala pansinin ninyo, bakit ba yung mga taong masasama, ang gaganda ng buhay, ang papangit ng mga ugali, pero sila pang maganda ang buhay. Alam niyo kung bakit? Di ba nga yung biruan na matagal mamatay ang masamang damoy matagal mamatay. Bakit masamang damoy matagal mamatay? Binibigyan nga ng pagkakataon. Kaya kung pag-usapan natin yung pampito na pagtitiyaga, ang Diyos na mismo ang nagpakita ng unang halimbawa. Tayo nga, hindi tayo makapagtiis Sinasabi ng patawarin nyo na yan, ilagpasan nyo na yung nangyari na yan. Hindi kaya talaga palagpasan. Talagang igigit pa rin ang sarili. Pangwalo, katapatan. Na ating makikita yan sa Kalaghoy. Chapter 3, verse 22 to 23. Sabi dito ganito, kapag kapag-ibig ng Panginoon na hindi nagmamaliw. Ano yung hindi nagmamaliw? Hindi nagbabago. Sapagkat ang kanyang mga awa ay hindi nagwawakas. Di ba yung awa natin may limit? Oo, kaya ako yun kasi naawa lang ako sa'yo noon Ngayon hindi na. Pero ang Diyos, ang awa niya ay walang wakas. Grabe pa talaga lumapit ka sa Diyos. Talagang sabihin mo yung gusto mong baguhin sa'yo. Sabihin mo kung ano yung gusto mong ipagmakaawa mo sa Diyos. Pag nagmakaawa ka sa Diyos, maaawa siya. Pero sabi nga daw, ang taong naaawa sa kapwa ay kakaawaan ng Diyos. Sino man na nagpapatawad sa kapwa ay katatawanan ng Diyos. Kaya yung counterpart na hinihingi ng Diyos na pagpapatawad, tinitignan niya sa atin. Ang mga ito'y bago tuwing umaga. Dito nagsalita yung pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw. Ang awa mo ay walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y dakila, tapat at dakila. Sa huli, ang mga talatang ito'y nagpapakita na ang paglinang ng mga katangian ni Kristo ay isang mahalagang bahagi ng ating paglalakbay bilang mga Kristiyano. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, pananalangin, at pagpapailalim sa banal na Espiritu, maaari tayong lumago sa pagiging higit na katulad ni Kristo. Ulitin ko ang pinag-aaralan natin ngayon, yun pa din ang tema tuwing Martes.